Para po sa ating mensahe, sabay-sabay natin sabihin, Pastor Mark, you are the source of blessing. Pastor Mark, you are the source of blessing. Amen. So, pakibati yung mga tabi nyo lahat, you are the source of blessing. Awahan tayo ng kapag-alala, you are the source of blessing. Amen. So, nakakatuwa na nakita ko ulit si Deaconess Polly. Kanina pinag-uusapan lang namin yung Deaconess Polly. Tapos si Abigail, si Abigail. And yung mga youth natin sa likod, kala ko hindi sila ako. So, praise God kasi tayo ay tatanggap ng mensahe ng nanggagaling lamang sa Diyos. Amen. So, yung ating message is none other than the 6 states of non-believers. So, hindi na siya surpresa sa atin, hindi na siya bago sa atin, but this is important time na palagi natin pagbulay-bulayan yung way of salvation o yung ating basic message. Amen. So, alam ko marami tayong tinatanggap na mga message, but itong message na to kasi yung dapat maging expert tayo. Maging specialty natin sa lahat ng message na tinatanggap natin. So, when the time is right at need ka ng Lord sa pag-share ng gospel, alam mo na kung ano yung mensahe na ibibigay natin. So, ayun, sabi nga yung sa ito yung special time na pagbulay-bulayan natin yung ating gospel message. So last Saturday ba yung nakita ko yung picture na pinost dun sa BC, nag-training sila na way of salvation. Andun si Lavi, si Jamaica, si John Paul. So it's very special time na nag-aaral kayo ng way of salvation. Even dun sa EXA, meron din sila maliliit pa yung mga bata pero sila nagsusulat. So, siguro better na soon ibalik natin yung way of salvation na may demo na para talagang teacher tayo. So, ayan, binasa na natin yung verse kanina. Sabi dito, yung mga hindi anak ng Diyos o hindi tumanggap kay Kristo, sila ay nakapailalim dyan sa 6th state of non-believer o sa estado ng hindi mananampalataya. Pero yung sad truth, even tayo, tumanggap na tayo kay Christ, anak na tayo ng Diyos, minsan, nahuhulog pa rin tayo ngayon sa estado ng yung 6 states of non-believer. Now, so, nangyayari pa rin siya sa atin. So, kung meron kayong mga kasama sa church, or nakikita nyo na feeling nyo, napapaloob na o bumabalik na siya doon sa 6 states of non-believer, pwede nyo silang i-review. Na hindi nyo pwedeng, huwag nyo naman pagalitan, huwag nyo naman sigawan, pero it is important na paalalahanan nyo yung mga kasama natin sa simbahan na sa tingin nyo ay pinangihinaan na rin ng loob or nadadaya na rin yung Satan. So, importante sa atin na meron tayong pagre-review o pagpapaalala sa ating mga kasama sa simbahan. Amin ba? Ayun, so sa ating introduction, ayan, so solution na agad, no? So, himay-himay natin yung 6 states of non-believer. Pero sa ating introduction, sabi dyan, Christ, understanding, experience, enjoyment, and discover the mystery of Christ. So, assignment, kung babasahin yung Acts 1, andyan yung mystery of Christ. So, this is so important na tayo, bilang anak ng Diyos, dapat naiintindihan talaga natin kung sino ba yung tinanggap natin. Diba? Dapat alam mo talaga kung sino yung nasa iyo, or sino ba si Christ. And most especially, dapat nai-experience mo siya sa sarili mo. Hindi lang yung parang, okay na, narinig ko yan pag Sunday, narinig ko yan pag Wednesday, o pag may gawain sa simbahan. Importante na hindi mo lang sa naririnig, dapat nararanasan mo mismo si Christ. Yung mensahe na si Jesus ang Kristo. Kaya ngayon nandiyan lagi sa taas para hindi natin makalimutan. And dapat ito yung maging answer of all answers sa ating
buhay. Yung na-experience mo si Christ. Kagaya ni Pablo, no, sa Filipos 3:8, sabi niya doon, lahat ng bagay ay parang lamang basura. Makamtan ko lamang si Christ. O, pinawalang kwenta ko na sa ibang version ng Biblia. Ang lahat ng bagay, mag-discover ko lang si Christ. So, sana yun yung ating paging lifelong prayer topic. Ako personally, yun yung lifelong prayer topic ko eh. Na-experience, ma-discover yung mystery ni Kristo. So, yan yung maging panghawakan natin na lifelong prayer topic. Kasi, ayan na yung everything. Lahat na nandiyan. So, sabi dito, He worked inside the Word of God in His three offices. So, kaya siya tinawag na Christ, di ba? Kasi siya yung true prophet, true priest, and true king. Kabisado na natin yan. So, why? Kasi si Kristo lang naman talaga yung makakagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Kaya nga yung term natin dito sa PJC is only Christ. Diba? Kasi hindi natin yung magagawa ng sarili lang natin. Diba? Sabi dito sa number 1, solving spiritual problem. Sa Acts 1:1, sabi dito sa Acts 1:1, mahal kong Tiyotilo, sa aking unang aklat ay sinisilaysay ko ang lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus. Diba? Lahat ng ginawa at tinuro ni Jesus. Ano ba yung ginawa niya? Sinolve na yung ating spiritual problem. Yung tinatawag nating fundamental problem. So number 2, resurrection. Sa verse 3. Sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya sa kanila sa pamamagitan ng maraming katibayan at pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. So, ibig sabihin, pinatunayan niya na siya ay buhay. Hindi lang siya basta kwento na pinatunayan talaga ni Jesus na siya ay buhay sa atin. So, yun yung resurrection. And until now, kasama natin si Christ. And number 3, works by the Holy Spirit, baptism with the Holy Spirit. Sa chapter 5 yan. Sabi dito sa chapter 5, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit di nagtagal, babautismohan kayo sa Espiritu. So, ibig sabihin ang baptism of the Holy Spirit, yun ang mismo yung tinanggap natin si Christ. Binago niya yung estado ng ating spirito from child of devil to child of God. So, importante na tayo alam natin at tinanggap natin yung baptism about Spirito Santo. And of course, the number 4, yung world evangelization. So, alam natin itong Acts 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pababa sa inyo ng Espiritu Santo, kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So dahil doon tayo ay gagamitin ng Panginoon. So kung wala sa iyo si Christ bilang only solution, hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Kasi yun yung very important requirements. Amen. And sa 11, sabi dito sa number 5, yung second coming. Sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo sa pag-akyat niya. So, dapat aabangan natin yung pagbabalik ni Jesucristo. Yan talaga yung inaabangan natin, kaya tayo nagpapatuloy sa pagsamba kasi yung second coming of Christ, ito talaga yung ating kumbaga yung final destination natin bilang mga anak ng Diyos. Amen. So let's proceed sa ating main topic. Ayan, yung non-believer diagnose. So ito na yung 6 states of non-believer na mensahe. So sabi dito, diagnose. Tayo ay tumanggap kay Christ para i-diagnose natin yung mga tao na nakapaloob sa 6 states of non-believer.
Kaya tayo tinatawag ng mga spiritual doctor. Amen? We are called as like a spiritual doctors. Kasi we have para meron tayong kapasidad na mag-diagnose ng spiritual condition ng mga tao. Even yung ating sarili, kailangan natin i-diagnose. Importante na nagkakaroon tayo ng self-diagnose. And kung sa tingin nyo nahihirapan kayo, hindi nyo makuha yung result na gusto nyo, pwede kayong mag-reach out sa ating mga deaconess, sa ating pastora, kay Moksaling, pwede kayong mag-message. And for sure, tutulungan natin kayo para makita nyo ano ba yung nangyayari sa inyo sa spiritual na side. Huwag lang financial. Diba? So, importante na magkaroon tayo ng self-diagnose and importante rin na mag-reach out tayo sa ating mga leaders, sa mga pastor. So, kumbaga, bigyan nyo kami ng trabaho na para hindi kami paupo-upo lang. Bigyan nyo kami ng task na kung medyo may challenge pa kayo to diagnose or may nakikita kayo na kasama nyo sa church or kaibigan nyo sa tingin nyo, medyo lumalala na yung kanyang spiritual na condition, that's the time na you can diagnose them or pray for them and o kaya you can reach out, mag-reach out kayo sa amin para matulungan natin sila. So number 1, children of the day. So ano ba yung kalagayan ng mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan? Diba? Straightforward, sila ay tinatawag na child of devil. Diba? So, napakahirap nitong ituro nung nag-uumpisa ako sa simbahan, sa church namin. Pag nag-share kami ng gospel, may time na ini-skip ko to. Kasi parang nag-share ka ng gospel, tapos sasabihin mo, anak ng Diablo. Diba? Minsan sana hindi ko kasama si pastor para okay lang na-skip. Diba? Yung 6 days of non-believer, yan yung medyo hindi ako komportable noon to straightforward dun sa tao kasi baka magalit. Ay, anong pala ako ng Diablo ang sasabihin sa inyo, ang Diyos lang ang nakakaalam. Diba? Pero maraming evidence kasi or yung Bible mismo yung pinaka-unique evidence bakit natin nasasabi na yung mga tao hindi tumanggap ng kaligtasan at tumanggap kay Jesus bilang Kristo, sila ay child of devil. So, challenge yan sa field. Kaya, hindi tayo bilang anak ng Diyos, huwag na natin yung sugarcoat. Huwag na tayo gumamit ng iba pang term. So, straightforward. Pero huwag naman yung ang demonyo huwag naman gano'n. Demonyo, pero huwag naman gano'n. So, dapat sabihin mo sa akin a nice way na mas maiintindihan nila, kaya mas kailangan nila si Jesus bilang Kristo. Diba? So, huwag naman yung harsh na pagsabi ng demonyo ka gano'n. Minsan sa mga nanay, narinig mo na ba yun? Sa mga nanay, diba? So, ayan. So, ano ba? Whether we like it or not, may ebidensya na yan talaga yung estado ng tao na hindi tumanggap ng kaligtasan. Maraming ebidensya na itinapahayag sa Biblia. So, number 1, yung Genesis 3. Alam na natin yung Genesis 3 problem, yung separation from God. Yung Rome 3:23, ano sabi doon? Sapagkat ang lahat ay nagkasala, kaya walang karapatan ng bawat isa sa paningin ng Diyos. Walang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. And yung John 8:44, tayo ay naging slave to Satan. So, basahin na natin yung John 8. Ang Diablo ang iyong ama at ang gusto niyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay namamatay tao siya, hindi siya pumapanin sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. So, kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. So, ito ay very clear and precise na ebidensya na yung taong hindi tumanggap ng kaligtasan, sila ay nakapaloob sa 6 states of non-believer or sila ay
child of devil. Diba? So, nawa ang Diyos, bigyan na tayo ng tapang to remind or to tell the truth about child of devil, about the status doon sa mga taong hindi tumanggap kay Jesucristo. Sabihin natin yung kanilang spiritual ID. No? I-remind natin sila about their spiritual ID. And magkaroon tayo ng mercy. Mercy on them, maawa tayo sa mga taong hindi pa tumanggap kay Jesus. Diba? Tayo na yung mag-initiate. No? Kasi hindi sila yung mag-initiate. No? Tayo talaga yung mag-initiate kasi tayo yung nakakaalam. So yun. Number 2. Slave to devil, Ephesians 2:2, yung idol worship. So alam na natin yung idol worship. Sabi dyan, falling into superstitions and idols. You cannot escape from it even though you try fortune telling, exorcism, and good deeds. And so number 2, you cannot control yung feng direction or location of the day. So ito yung mga practice na ginagawa ng mga tao na hindi tumanggap kay Jesus bilang Kristo. Nagkakaroon sila ng idol worship. Challenge din ako dito pag nag-share ako ng gospel tapos doon sa loob ng bahay may idol. Diba? So nakaka-challenge. Yung dati kong pastora, ang ginagawa na pinapatanggal niya talaga doon sa bahay namin, hindi pa Kristiyano yung nanay ko noon. Meron kami picture doon. Tinatanggal talaga ng pastora namin. Diba? So, kasi may idol worship May nangyayaring idol worship. So, ibig sabihin, slave to devil, ano nangyayari? Nakokontrol tayo ng demonyo. O yung mga tao na hindi tumanggap kay Jesus bilang Kristo, para sila, alam niyo yung remote? Yung laruan na may remote? Diba, kahit saan mo ibangga, wala siyang magagawa kasi kontrolado siya. Diba? So, marami pang form of idol worship, yung mga, diba yung mga bata minsan may bracelet, na pangontra sa ulang, yung pula. Pula yata. Ako dati nung nag-church pa ako dyan sa high school days, dyan sa Ina ng Awa sa bayan, tama ba? Ina ng Awa. Meron din ako laging bracelet na maraming mukha. May St. Paul, St. Peter, lahat. Yung paikot. Tapos suot ko siya lagi sa school. Talagang feeling ko kasama ko lagi yung mga yun. Diba? Nagkaroon ako ng ganun. Palasimba na po ako ng bata ako kahit ako lang mag-isa. Pero medyo mali lang yung naging practice. Diba? So, that's one of the idol practice. Na ano pa, yung mga hindi ko mabigkas yung feng shui pag New Year, di ba? Ito, suswertein ka pag kulay ng damit mo, ganito, pag yung lokasyon ng mga pinto nyo. May mga ganun pag New Year. Yung bracelet na binibenta sa mall, yung mga pampaswerte, mga pusa, mga palaka. Diba? So, part din yun ng idol practice. So, dapat maging aware tayo sa mga ganon. Hindi lang yan, napakarami pang practice that is connected sa idol worship. So, bilang anak tayo ng Diyos, tinawag tayo to remind them about the idol worship. So, and yung good deeds. Diba? So, alam ko, mabait tayo lahat. Mabait tayo sa bahay natin. Mabait tayo lahat, pero hindi kasi enough yung pagiging mabait lang. No? Hindi enough yung pagiging mabait. Nothing wrong with being kind, pero hindi siya complete, hindi siya enough. No? Sabi nga ni Pastor, kung kaya naman pala natin magpakabait araw-araw, bakit pa napako si Jesus sa krus? Diba, mawawala ng silbi yung pagkapako niya sa krus, kung kaya naman pala natin iligtas yung sarili natin. Diba? So, hindi sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ephesians 2:2. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at mapailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid ang spiritong nagahari sa mga taong ayaw magpasakop sa Diyos. Diba? Napaka-normal na lamang po ito na yung mga tao ay
sumasama na dun sa flow ng mundo. No? Until now. So, sabi nga sa mga quote na yun, live life to the fullest. Diba? Mamuhay ka ng gusto mo, mamuhay ka sa nagpapasaya sa'yo. So, maraming ganong teaching nowadays. Kaya importante na alam natin yung estado ng mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan. And tayo din sa sarili natin na aware tayo that there is always an evil spirit or Satan spirit na nandito sa mundo. Sabi din, no, spiritong naghahari sa mga taong ayaw magpasabog sa Diyos. Amen. So number 3, yung suffering in mind and spirit. So, yung dating version nito is yung mental problem, no, sa ating way of salvation. Falling into strange curses such as anxiety, complaints, futility, mental illness, neurosis, insomnia, and depression. So, marami ng cases na ganito, no? Nagiging normal na lang yung depression. So, lalo sa mga young people, napakadali na-depress. No? Nagkakaroon sila ng, wala na silang gustong gawin, gusto nila, nagkukulong na lang sila. Diba? So, ito yung nangyayari sa mga taong hindi tumanggap ng kaligtasan na nagmumula kay Jesus bilang Kristo. Kaya tayo bilang anak ng Diyos, kung nararanasan din natin to, you can reach out. Again, pwede kayong mag-reach out sa ating mga deaconess, ating mga pastor. Importante na meron sa inyong nag-guide, may tumutulong sa inyo in a spiritual side. No? Sabi nga, yung depressed, kailangan lang talaga yung depression, kailangan lang ng deep rest, malalim na pahinga na nanggagaling sa Diyos. Diba sabi din sa Sabi sa kanta kanina, find rest my soul in Christ alone. Diba? In Christ alone. So, ayun, and have a good background, a lot of knowledge, a lot of money, but keep on having distraction. So, ayun, don't hesitate to reach out sa ating mga spiritual leaders or spiritual parents pag nakakaranas ng mga ganito. Or if you know someone sa tingin nyo na nakakaranas siya ng mga ganitong bagay, pwede nyo tulungan at pwede rin kayong mag-ask ng God. Importante na sa atin o tayo yung mag-i-initiate about saving them. Ephesians 2:3, ang totoo, tayong lahat ay dating nabuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan ay kabilang tayo sa mga taong pinapuputan ng Diyos. So, if you did not receive Christ as a solution or wala kang salvation, kabilang tayo doon sa mga taong pinapuputan ng Diyos. So, very important. And number 4, pain comes to the body o ito yung physical problem o yung mga physical na sakit. So, Acts 8:4-8, hindi ko na yan babasahin. So, take note nyo na lang. Incurable disease, nightmares, being pressed down by sleep paralysis, although there is no name for the disease, the whole body is pressed down and dying. And yes, nangyayari talaga to, no? It happens. Nangyayari talaga to even sa ating mga Kristiyano, mga anak ng Diyos. Minsan nakakaranas tayo ng mga ganitong sakit, no? Yung sleep paralysis, na-experience nyo ba yan? Ako personally, na-experience ko yung sleep paralysis. And even sa hospital, nang na-experience mo sa hospital, lagi kang nandun. Diba, recent lang yung kapatid ko. Lagi kami nasa hospital, minsan ang sad-sad mo na, ang lungkot mo kasi yung kapatid mo nahihirapan. Pero pag tingin mo dun sa ICU, mas marami pa palang nahihirapan. Diba? Parang yung, pili mo hirap na hirap ka na, pero yung mga doktor, nurse, normal na lang kasi everyday may mga isinusugod sa hospital at may iba't ibang klase ng sakit.
And yung ibang sakit, walang lunas. Diba yung cancer, walang lunas yung cancer, diba? So, kaya anong ginawa ni Felipe dun sa Acts 8:4-8, sabi dito, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at nakita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masamang spirito ay lumabas sa mga taong sinabihan nila at sumigaw habang lumalabas. Maraming lumpong at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod. So, since we have received yung only Christ, we can also give yung healing kagaya ni Felipe. Now, even inside their family, dun sa mga kakilala natin, we can always be a spiritual doctor. Kailangan lang natin siyang i-practice palagi. No? Kailangan lang natin siyang panghawakan and i-enjoy yung ating identity as a spiritual doctor. Amen. Ayun, so number 5 na tayo agad. Number 5, when you die, you go to hell. So, ito yung ating kalagayan dati, no? So, ito yung ating sitwasyon dati. Pag tayo ay namatay, saan tayo mapupunta? Sa impyerno na agad, di ba? So, have a lot of money and lots of pleasure, but there is no true happiness or rest. If you deny God and obsess only to reality, you will go to hell when you die. So, real talk po ito. Real talk po ito. So, kaya kailangan natin na i-save sila dun sa kanilang final destination. No? Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Pag ang tao namatay na walang Kristo, sila ay mapupunta sa impyerno. Diba? Sabi niya, ang Diyos lang daw nakakaalam. Ang Diyos lang yung nakakaalam. Pero ang ebidensya po ay nasa Bible. And yes, ang sagot po dyan, diretso talaga tayo sa impyerno kung wala sa atin si Christ. And good thing, tinanggap natin si Jesus, we have a salvation, kaya wala na tayo doon. Wala na tayo doon, pero yung mga tao na hindi pa tumanggap kay Jesus, ito yung kanilang final destination. Diba? Naalala niyo yung movie, Final Destination. So, hindi nang relate na iba yun. So, mahaba yung verse na to yung Luke 16:19-31, pero ito ay patungkol doon sa isang tao na si Lazaro, at doon sa mayamang tao na parehas silang namatay. Yung mayaman, yung si Lazaro pumupunta lang doon sa bahay niya, tapos pinupulot niya yung mga mumo para lang siya makakain, and then madami siyang sugat. Yung sugat niya, binihilaan ito ng aso, hanggang pareha silang namatay. Diba? Pareha silang namatay. Ano nangyari? Si Lazaro ay napunta sa langit, at yung mayaman napunta sa impyerno. So sabi daw nung mayaman, nakita niya si Lazaro, natatanong niya, sabi niya doon na pwede ba akong lumipat dyan? Pero hindi na kasi pwede. Yung mga taga-dyan, hindi na mapupunta dito. Yung mga nandito, hindi na mapupunta dyan. Diba? Pero ang sabi ng mayaman, sige kung hindi na talaga ako pwede dyan, pwede bang pakisabihan nila yung pamilya ko, yung mga kapatid ko,